Pagkatagalog na. Ayusin yung video ha, para maganda sa Facebook, YouTube. So, para makita nila na ano, ebidensya to, ebidensya. Nakahimlay. Pangit naman yun, nakahimlay. Patay na yata yun. Tulog na. Oo nga eh. Faith resting. English na lang ano? Faith resting in God's power. Yun po ang ating paksa. Chapter 2. 1 Corinthians chapter 2, 1 to 5. 1 Corinthians chapter 2, 1 to 5. Kasi mahalaga po ito na maintindihan natin ang kahalagahan ng ating pananampalataya na ating pinapahayag sa Biblia sa atin. Kaya ang paksa po natin, faith resting in God's power. Mga kapatid, nang ako'y pumariyan, ipinahayag ko sa inyo ang lihim na panukala ng Diyos. Ngunit hindi sa pamagitan ng malalim na pananalita o matataas na karunungan. Pinasya ko wala akong ipangaral sa inyo kundi si Jesus Kristo na ipinako sa krus. Kaya mahina, takot at nanginginig ako humarap sa inyo. Sa pananalita at pangangaral ay hindi ko kayo inakit ng matatamis na pangungusap batay sa karunungan ng tao, kundi sa pamagitan ng patutuo ng Espiritu at ang kapangyarihan ng Diyos. Kaya, conclusion siya, ito. Kaya, hindi sa karunungan ng tao, kundi sa kapangyarihan ng Diyos, nababatay ang inyong pananalig kay Kristo. Okay? Pagdiinan natin yung verse 5. Kaya, hindi sa karunungan ng tao, kundi sa kapangyarihan ng Diyos, nababatay ang inyong pananalig kay Kristo. Okay? I will just ask you, church, yung bang pananampalataya natin, nakabatay ba talaga sa kapangyarihan ng Diyos? Yung bang ating pananampalataya kay Kristo, hallelujah, praise the Lord, amen, Lord Jesus, no? We love you, gano'n, no? Nababatay ba yan? Nananangan ba yan? Nagre-rest ba yan sa kapangyarihan ng Diyos? Kasi may mga pananampalataya po na kahit Kristiyano, akala mo'y nanampalataya, yung pala ay may pananampalataya siya, pero hindi nababatay ayon sa kapangyarihan ng Diyos. Ano? Ang kanyang pananampalataya ay hindi nagre-rest sa power ng Diyos, sa God's power, kundi nagre-rest sa iba. Halimbawa, ito sinabi, verse 5, kaya hindi sa karunungan ng tao. Ang ating pananampalataya, aminin natin sa hindi, minsan, nababatay ng ayon sa karunungan ng tao. Halimbawa, ano ba yung mga karunungan ng tao? Una, pangangatwiran. Diba? Aminin natin sa hindi, minsan, mayroon tayong pananampalataya, pero we try to justify our faith. No? Hindi nyo ba alam na yung ating pag-justify, pangangatwiran natin sa ating pananampalataya, or we try to make so many excuses or alibi, yun lang po ay nagpapakita na ikaw ay nananangan ayon sa iyong karunungan bilang isang tao. Nakakalungkot po yan. At hindi po nakabatay doon sa kapangyarihan ng Diyos. At marami pong ganun yan. No? Hindi lang sa ating iglesia, pagdating sa mga ibang iglesia po, tanungin ko sila, alam ko yung Diyos. Oh, ako nanampalataya nga ako kay Kristo eh. Lagi nga siya sa puso ko eh. Di ba? Ganon, di ba? Nakakatawa. Nilagay ko nga sa puso eh. Kahit naglaba ako, nandito siya sa puso ko eh. See? Nakabatay ayon sa katwiran ng tao. Oh. Lagi naman siya dito, Brad, sa puso ko, Brad. Hindi ko nga siya nakalimutan eh. Bago nga ako magbiyahe eh. Paano mo na ako? Nagpipray muna ako eh. Hindi siya, andito sa puso ko. Pero alam ko ba na ang ganyang katwiran ay nababatay lang ang iyong pananampalataya na ayon sa katwiran o sa karunungan ng tao. Paano? Justification. Another one, minsan ang ating pananampalataya, binabatay natin ayon sa ating emosyon. Paano? Emosyon. Damdamin. Paano? Binabatay natin ang ating pananampalataya yan. Pag emotionally ka, high spirit ka, I feel the spirit, kapatid. Naramdaman ko, wala namang naramdaman. No? No? Ganun lang yun. Pero feeling niya, naramdaman daw niya. Ako naman, hindi ko naramdaman. Sabi agad, pakatiran agad. Hindi, wala kasi yung spirito ng Diyos eh, sa akin lang eh. Di ba? Pareho naman tayo nagbili ko sa Panginoon. Di ba? See, we try to justify our faith, nagre-rest siya ayon doon sa ating emosyon, damdamin. Kanya, marami pong ganun po. Another one.
emosyon, sa katwiran. Minsan, binabatay natin ang ating pananampalataya ayon sa circumstances. Yan. Ano ba Tagalog ng circumstances? Pangyayari, tama ba? Ayon sa mga pangyayari. Kaganapan, di ba? Alam mo, kapatid, na-bless talaga ako kahapon. No, kunting prayer ko lang, dumating agad yung tugon ng prayer ko. Kaya ngayon, patuloy ako naglilingkod sa Panginoon. Ang habol lang pala para mayroon uling hiling sa Panginoon doon sa tulunin. See, we base our faith in circumstances. Nakakalungkot yun. Paano po yun pag hindi na mangyari yung pinabase mo ayon sa circumstances, sa kaganapan? Ayaw ko na wala namang nangyari. Di ba? Ano gano'n? Another one, ang ating pananampalataya ay binabatay natin ayon sa mga karanasan. Mga experiences. Karamihan po yan. Alam mo Brad, na-experience ko ng ganito. Kaya subukan mo Brad. Yan, gano'n. Kasi tinitingnan mo na ang pananampalataya mo ay ayon sa karanasan. Hindi ko naman sinasabi na masama yon, mali yon. Pero karamihan po ganun po ang nangyayari. Binabase natin sa ating mga karanasan. Pero kung Biblia ang ating tatanungin, sinabi ni Pablo, ang ating pananampalataya ay nababatay ayon sa kapangyarihan ng Diyos. Paano? Sa madaling salita, sinasabihan ni Pablo ang iglesia sa Corinto, Church, may faith kayo. I don't question about your faith. I am proud of your faith. But be sure that your faith must rest in the power of God. Yan. Alam ni Pablo yung kapangyarihan ng Diyos. May alam si Pablo sa kapangyarihan ng Diyos. At mismo si Pablo na sumulat dito, ang kanyang pananampalataya ay nakabatay doon sa kapangyarihan ng Diyos. Halimbawa, ito yung palagay natin, ito yung sound system. Lahat ng sound system na ito yung faith. Ngayon, administration pa, saan mo papatay ito? Sa likod ko. Yan. Halimbawa, patayan. Pagpatayan, yan. Yung gitara na lang, Pastor. Yan lang. Yan. Pagpatayan, wala kang marinig na boses, di ba? Opo. Ibig sabihin, ang sound system na to, nakalipindi lang siya sa kuryente para gumana siya. Tama nyo? Ngayon, pag ipagana po natin ito, yan, wala pa rin. Sira yung ano. Ayan na, di ba? Ayan na. Gumana siya. Nakalipindi lang siya sa kuryente, sa power. Now, kung natin ilagay ang pananampalataya sa ganito, tama nyo? Halimbawa, kung ito po yung ating pananampalataya, okay? At ang ating pananampalataya, gumagana lang siya kapag siya nakabatay ayon doon sa kapangyarihan ng Diyos, yung kuryente, sa miracle. Naintindihan niyo po? Sa madaling salita, ang punto ni Pablo, mayroong kapangyarihan ng Diyos. Kaya nating abutin yun. Kaya nating maranasan yun. Kaya nating mismo dali-dali natin yun. Kaya natin ilagay sa puso natin yung kapangyarihan ng Diyos. Yung kapangyarihan ng Diyos, hindi po yung inisip natin na parang transformer. Diba? Ano ka ba? Palabas ka na ng mga Green Lantern. Diba? Superman. Diba? Minsan gano'n na ating inisip na mga kapangyarihan ng Diyos. Parang incredible. Diba? Yun ang inisip natin. Ano? Yun ang inisip natin ng kapangyarihan. Si Pablo, ibang inisip niya. Ang iniisip niya, may kapangyarihan ng Diyos. Naranasan ko yun. Naintindihan ko yun. Dala-dala ko nga ngayon. Yun ang punto ni Pablo eh. Ako mismo naranasan ko yun. At nilagay ko sa puso ko yun. Naintindihan niyo po? At ang punto ni Pablo, kayo naman iglesia sa Corinto, dapat din kayo manangan doon sa kapangyarihan ng Diyos na yun. Ang malaking tanong ngayon, ano yung kapangyarihan ng Diyos na yun na ang tinutukoy ni Pablo na dapat doon sila manangan? Actually, ang punto nga ni Pablo sa Corinto ako mismo ay apostol, ako mismo ay lingkod ng Diyos, huwag kayong manangan sana sa akin. Kung basahin natin yung talata, hindi ko lang basahin ko para maintindihan natin. Sabi nito, kaya hindi sa karunungan ng tao, kundi sa kapangyarihan ng Diyos na babatay ang iyong pananalig kay Kristo. Sa madaling salita, ang punto ni Pablo dyan, ako mismo pastor, ako mismo missionary, apostol nyo, tao din ako, huwag kayong magalit
palataya, pananalig nyo sa akin. Dapat nakabatay doon sa kapangyarihan ng Diyos. Ibig sabihin, ang gusto palabasin ni Pablo, ako mismo wala akong kwenta. Pagdating sa pananampalataya ang usapan, wala din akong kwenta, tao lang din ako katulad sa inyo. Kaya yung pananampalataya nyo, dapat doon nakabatay sa power ng Diyos. Kasi ako din mismo si Pablo, ang aking pananampalataya ay nakabatay doon sa kapangyarihan ng Diyos. Intindihan niyo po? I challenge all of you, church. No, mayroong kapangyarihan ng Diyos. Within our reach, no, kaya nating maabot. Pag unfortunately nakakalungkot, itong kapangyarihan ito hindi naranasan ng maraming Kristiyano. Iilan lang yung nakaranas at nakaunawa at nakasumpong ito. Ano itong kapangyarihan na ito? Na kung saan pwedeng maganap, pwedeng maranasan, pwedeng masumpungan ng mga anak ng Diyos na gusto talagang maglingkod sa Panginoong Diyos. Tanungin natin si Pablo ngayon. Pablo, ano ba yung kapangyarihan ng Diyos na sinasabi mo na doon kami mag-rest, doon kami manangan? Punta tayo sa Romans chapter 1. Talon tayo sa Romans. Chapter 1, verse 16. Pinaliwanag ni Pablo ang kapangyarihan na ito. Chapter 1, verse 16. Ito sinabi ni Pablo. No? Hindi ko ikinahihiya. Yan. Chapter 1, verse 16 ng Romans. Hindi ko ikinahihiya ang mabuting balita. Bakit daw? Tungkol kay Kristo. Sapagkat ito ang kapangyarihan ng Diyos. Yan. Ulitin ko ha. Hindi ko ikinahihiya ang mabuting balita tungkol kay Kristo. Sapagkat ito ang kapangyarihan ng Diyos. Sa madaling salita, ang gusto palabasin ni Pablo, mayroong kapangyarihan ng Diyos. Ang kapangyarihan pala ng Diyos na sinasabi ni Pablo ay yung, ano yan sinabi dyan? Word of God, ang mabuting balita, the gospel. Yung pala ay kapangyarihan ng Diyos na siya namang nasumpungan ni Pablo, naunawaan ni Pablo, dala-dala ni Pablo, pinananampalataya ni Pablo, at isinabuhay ni Pablo yung kapangyarihan ng Diyos. Tama nga. Nung isinabuhay niya, naranasan niya nga yung sinasabi ng salita ng Diyos. Kasi ito mismo pala ay ang nagbibigay sa atin ng kapangyarihan ng Diyos. Ibig sabihin, ito mismo ay ang kapangyarihan ng Diyos na kayang masumpungan ng tao. Itong Word of God. Kaya ano sabi ni Pablo sa 1 Corinthians chapter 2? No? Balik tayo, sabi niya, kaya hindi sa karunungan ng tao, kundi sa kapangyarihan ng Diyos, nababatay ang inyong pananalig kay Kristo. May Kristo, tama, may Kristo. Pero kailangan yung pananalig mo, yung paniniwala mo kay Kristo, hindi nababatay ayon sa turo, ayon sa hanga-hanga, ayon sa sabi-sabi ng pastor. Kahit ako mismo, huwag niyong ibatay ang iyong pananampalataya ayon sa akin, kundi ang iyong pananampalataya kay Kristo na ating Diyos at tagapagligtas, dapat nakabatay siya sa salita ng Panginoong Diyos na siyang kapangyarihan ng Diyos. Intindihan niyo po? Maraming mga Kristiyano po na may pananampalataya kay Kristo. I don't question that. Tutuwa ko doon. But nakakalungkot lang, hindi nakabatay ang kanyang pananampalataya dito sa kapangyarihan ng Diyos. Kaya ano nangyayari? Instead na magririma ang kapangyarihan ng Diyos sa kanyang buhay, hindi nagririma eh. Hindi nasusumpungan eh. Bakit? Because wala kasi sa kanya ang kapangyarihan ng Diyos, ang siyang salita ng Panginoon. Ito po, wala kasi sa kanya eh. No? Hinahanap-hanap natin yun. Lord, gusto namin masumpungan ang kapangyarihan mo. Basahin mo sa Old Testament, sa New Testament. Tingnan mo yung mga anak ng Diyos. Nasumpungan nila ang kapangyarihan ng Diyos. Bakit? Ito kasi mismo ang kapangyarihan ng Diyos. Nung itinalima nila ito, pinamuha nila ito, ginawa nila ang sinasabi ng salita ng Diyos, they encounter extraordinary power. Malibang pa nito na nakasulat na siyang tinawag ni Pablo kapangyarihan ng Diyos. Kuha niyo po. Yan lang po. Yan po ang pinag-usapan ko. Kaya I challenge all of you.
Sana po mga kapatid, huwag po natin ilayo ang salita ng Panginoong Diyos. I always bring you back in the Word of God. Ganon din si Brother Mark, no? Pag siya nag-preach, dinadala tayo sa salita ng Panginoong Diyos. Wala kasi ibang paraan eh. No? Kahit magpakit ako sa inyo dito, ang pagwapo ako sa inyo dito sa harapan nyo, bula-bulahin ko kayo, walang mangyayari sa inyo. Hindi nyo maranasan yung kapangyarihan ng Diyos kapag hindi ko kayo ibalik dito sa salita ng Panginoong Diyos. Andito lahat. Okay, gusto nyo talaga maranasan ang kapangyarihan ng Diyos? Lahat andito na yung blueprint. Makita mo. Di ba nakakita na kayong building na pinatayo? Makita yung blueprint, di ba? Yung halimbawa, sa atin yan, blueprint yan. Kita nyo na agad, no? Yan, building na yan, yung church na yan, yan ang gusto natin mangyayari sa atin. See? Picture nyo na agad. Ang Biblia, kung basahin nyo, ganun din po ang Biblia. Pinipicture na ng Biblia, nilarawan ng Biblia, kung anong klaseng tao ang dapat na-disenyo ng Diyos sa isang tao, sa isang pamilya. Andito lahat yon. Kasi ito mismo ang kapangyarihan ng Diyos. Ang gawin lang natin, tumalima lang tayo. Kaya anong sabi ni Pablo sa Romans chapter 1 verse 16, hindi ko ikinahihiya. Imagine, hindi ko ikinahihiya ang mabuting balita tungkol kay Kristo. See? Kasi siya mismo naniwala siya na ito yung kapangyarihan ng Diyos, kaya hindi niya ikinahihiya. Tayo, nahihiya tayo eh. Ano? Minsan tago-tago pa yung Bible sa pinakasulong ng kuhan. Bag natin, tama ba? No? Tapos inilabas tayo yung cellphone. No? Nakapunan tayo ang cellphone, pero yung kuhan. Ngayon, uso na ngayon. No? Cellphone na lang, cellphone. Yan, no? Wala na, doon na sa kuhan eh. Cellphone na yung Bible, di ba? Yan. Pero I challenge all of you kapatid, no? May pananampalataya tayo. No? Si Pablo may pananampalataya. Ang maganda kay Pablo, nanangan siya doon sa kapangyarihan ng Diyos, yung ibang ito, kaya hindi niya ikinahihiya. No? Yung din po ang hamon sa inyo po. Yung din po yung hamon sa akin. Walang ibang paraan para maranasan natin ang kapangyarihan ng Diyos. Masumpungan natin, araw-araw madaman natin yung kapangyarihan niya. Ito, andito sa salita niya. Kaya ang tanong, magtapos ako sa tanong, kumusta na po ang Biblia sa bahay niyo? Yan. Kumusta na po? Malinis. Yan, tanong mo. Punas-punas na. Kumusta po? No? Bago pa rin. Kuhan ba yan? Nasisira ba yan dahil sa kauguglat niyo? Bago pa din. Bago pa? Oy, bago pa rin talaga. Ano? Ayaw pa luma eh. Kasi makilala mo ang Bible na ginagamit, nasisira siya eh, napupunit sa katagalan eh. Pero pag ang Bible mo, 2 years na, 5 years na, medyo maganda pa rin, matibay pa rin. Iniingatan na, no? Iniingatan na. Kaya I challenge the church. Ang kapangyarihan ng Diyos malapit sa atin. Within our reach, kaya nating maabot. Kaya nating maranasan. Andyan lang sa tabi-tabi ng bahay nyo. Buksan nyo na lang yan. Basahin nyo lang yan. One day, you will experience the power of God. Amen po ba? Okay, tayo po yung mag-pray. Kailangan mo Diyos, maraming po salamat sa iyong banal na salita. Purihin po kayo, Panginoon, na muli, pinalalahanan mo kami na ang iyong banal na salita ay siyang kapangyarihan mo. Bilang isang Kristiyano, bilang isang mananampalataya, tinuturuan mo kami na manangan kami dito, Panginoong Diyos. Nawa, sa aming pagiging Kristiyano ay bigyan namin ng puwang, bigyan namin ng oras, bigyan namin ng pagkakataon, bigyan namin ng panahon, pagpupulan namin ng oras ang mga salita mo, Panginoon. Tulungan niyo po kami, Ama, kasi naniwala kami, our spirit is willing, but our body is weak, Panginoon. Gusto namin mapagtagumpayan, malagpasan, makayanan, at ma-overcome ang kahinaan ng aming lupang katawan para masunod ang kalooban ng iyong Espiritu na maglingkod sa iyo, Panginoong Diyos. Pagpalain niyo po ang bawat isa. In Jesus' name we pray. Amen.